Hello everyone! So una sa lahat gusto ko pong magpasalamat lalo na sa mga mommies na nagbahagi ng kanilang kwento through comments na kagaya ko nawalan din po ng baby. So kung para sa inyo, simpleng comment lang yon, pero hindi nyo po alam na malaking impact po ang nabibigay nun sa akin. So hindi ko man po kayo nare-replyan ng isa-isa, pero binabasa ko po yun lahat. Kaya ulit maraming salamat po. So, meron po akong isang comment na nakita at gusto ko pong i-flex yung comment ni Mami Apple May de la Cruz Pajares ngayon. Kasi meron din po akong tanong pagkatapos. Sana matulungan niyo po ako mga mamis. Sabi po kasi ni Mami Apple sa comment niya, huhu, napakasakit po talaga. Kagaya ko rin po kayo. Nawala din po ang first baby ko, August 13, 2021, 8-10, baby boy po. Paglabas po ng baby ko, wala pong movement at di po umiyak. Nasugod naman po sa malapit na hospital dahil lying in lang po ako ng anak. Pagdating po, na-revive pa siya. Pero bumabagsak na yung heartbeat niya. Hanggang sa August 14, 3:29, wala na po siya. Huhu. Masakit sa akin pag binabalikan po yung nangyari. Pero nagtiwala po talaga ako sa Panginoon nun. Tinanggap ko na lang po na wala na talaga at di para sa amin ang first baby namin. Hanggang after 3 months, nabuntis po uli ako. Napakasaya ko at sobrang nagpapasalamat ako. Bumalik siya pero baby girl na siya now. 2 years old na po ang baby girl ko, sobrang lusog at kulit-kulit na po. So ayun, maraming salamat po ulit Mami Apple sa comment ninyo. Dahil po dito ay nabigyan po ako ng pag-asa na talagang manalig at magtiwala lang sa kanya dahil everything's happen for a reason. So ayun nga po mga mommies, meron lang po sana akong tanong at sana maibahagi nyo po yung mga experiences ninyo dito po sa comment section. Kasi 'di ba ayon po sa comment ni Ma'am Apple, 3 months after niyang nanganak sa first baby nila ay nakabuo na sila kaagad at um, this time baby girl na. Nagtaka lang po ako mga mommies kasi pagkatapos ko pong manganak, tinanong po sa akin nung midwife o yung nurse kung ano daw po yung magiging family planning ko or namin. Naisip ko na lang po na baka tinatanong niya yun na baka if ever nabuhay si baby, ano sana yung magiging family planning namin. At nung sinabi ko po sa kanya na mag-a-IUD po sana, um, doon na po ako sinabihan na magpalagay po ng IUD dahil dapat po or kailangan umabot muna ng 1 year bago kami bumuo ulit. Nung narinig ko po yun, syempre nalungkot po ako kasi 'di ba medyo matagal pa po yung 1 year. Kaya nung nabasa ko po yung comment ni Ma'am Apple, um, napaisip po talaga ako na pwede naman pala na hindi pa abutin ng 1 year. Ano pong masasabi niyo dun mga mami? Pero sabi po kasi ng midwife, magpa-consult po muna kami ng OB bago talaga bumuo. At sana naman po 'pag nagpakonsulta na kami sa OB, hindi naman po 1 year kasi nakakalungkot po 'pag gano'n. So 'yun lang po mga mami, sana maibahagi niyo rin po yung side ninyo or yung kwento ninyo sa comment para at least 'di ba mapanatag naman ako. Salamat po.